Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest, my Messaging Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Cancer. So Cancer, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mahagilap? So guys, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Cancer. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mga gilap? So guys, tuklasin at bubulabogin natin angel spirit. Let's give information po. Okay, there's the King of Swords. So there's something a truth. No? Mayaaring ilalantad ng katotohanan dito. No? Magiging matalino ka na. And of course, didepensa mo na yung sarili mo dito. No? Kasi alam mo sa sarili mo yung totoo. At alam mo sa sarili mo na yun tama. No? You have a power and authority. And to use it, no, guys, for your own sake. No? Para sa iyong sarili, sa kalusugan mo, or sa sarili mo, no? Kailangan na maging ano ka dito, maging tapat at maging totoo ka, maging logic at maging wais. No, there's a two of pentacle with a balance. So kailangan mo maging balance. Physical, mental, emotional, and there's a sense of service sabotage. No, there's an ending for the pit. Na maaring matatapos na yung mga taong turmaydor, matatapos na yung mga taong kumbaga kalaban mo. Let's see what is the additional messages. So there is an Ace of Cups. No, okay, there's a reverse, something kumbaga there's something na happiness na parang hindi ka maligaya, no? Sa lahat ng mga parang feeling mo ang lungkot-lungkot na sitwasyon mo. Na parang feeling mo parang walang progress, no, sa situation mo ngayon. Na parang ang hirap-hirap pumasok na magagandang kapalaran sa iyo. And this is something that's a higher for lesson learned. Matuto ka na. No, matuto ka sa mga pinagdaanan mo, matuto ka na sa lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo. No? Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo, hindi ka dapat nagpapadala ng iyong tensyon. No? Maging kalmado ka, tapusin mo yung mga taong nagbibigay ng opinion sa iyo para mawala yung motivation or something na kumpiyansa mo. And there's the Queen of Wands by confidence. So kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka, na marunong ka dapat lumaban, no? Kapag alam mo sa sarili mo na iniipit ka na or either minamaliit ka, no? What is the King of Swords? There's a temperance for something, a perfect timing. So this is something guys na kailangan mo maging kalmado, mag-isip ka, no, bago ka mag-take ng action, no? Magkakaroon ka dito ng kumbaga kapayapaan, katahimikan dahil alam mo sa sarili mo yung totoo. No, kailangan mo baguhin lang yung perspective mo or pananaw mo na maging kalmado ka, huwag ka magiging aggressive, na huwag ka padadala sa tension. And there's the Four of Cups, no? Just re-evaluate or analyze. So, kailangan pag-isipan mo mabuti yung bawat action and decision mo. Maging balance ka lagi, no? Laging titignan mo yung magiging outcome and possibilities. What is the Ten of Swords? Represent what? The Ten of Swords represent the Seven of Wands, that you are being protected. Na protektado ka na dito or either kailangan mo proteksyon ng sarili mo laban sa mga taong naninira sa iyo, sa mga taong pipiliting kang hilahin pababa or para sirain, no? And there's an Emperor, maging mature ka and being grounded, no? Kumbaga hindi ka dapat bumabase sa ibang tao para maging maligaya ka. No, dapat alam sa sarili mo na ikaw pa lang magiging maligaya ka na sa decision, sa actions, or of course sa buhay mo. No, hindi dapat yung kaligayahan mo binabase mo sa sarili mo, hindi sa ibang tao. What is the Hierophant represent what? So there's the Ace of Swords with the breakthrough. Magbibigay kaliwanagan to sa sarili mo, lahat ng bagay. Natuto ka na, no? Natuto ka na sa lahat ng mga bagay pinagdaanan mo, magkakaroon ka ng bagong ideas, new opportunities, new plans.
at magiging mas matalino ka ngayon para matupad mo yung mga pangarap mo at magtagumpay. And this is the Queen of Wands, represented with the Page of Pentacles for something investment. No, ibig sabihin dito, lalakasan mo ng loob mo para mag-invest ng time, ng effort sa sarili mo. No, hindi ka na magbibase sa ibang tao. So let's see what is the King of Swords, because that's Temperance. There's something, the King of Cups. There's a devoted supportive person na may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Puputuloy mo na yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo, magiging matalino at magiging wais ka na. No? And there's a Two of Pentacles, and of course, the Four of Cups, represented with the Eight of Swords. Alam mo sa sarili mo na napapalibutan ka ng toxic and negativities, no? Kaya ngayon, pag-iisipan mo mabuti yung mga taong lumalapit sa'yo, yung mga taong kinakausap ka, no? Kung may hidden agenda pa to sa'yo, no? Maging mautat, maging mabusisi ka, no? Kasi may mga tao dyan na lalapit sa'yo at kukuha na impormasyon para sirain ka, no? Para alamin yung kahinaan mo. And of course, there's a Ten of Swords, because the Seven of Wands, so represented with the Three of Wands. So there's something waiting for ship, no? Naghihintay ka na ng resulta, no? Naghihintay ka ng travel, documents and papers, no? Maaaring makapag-travel ka talaga and success, no? At magiging maganda talaga ang outcome mo din dito. There's something hard work is paying off, no? Ngayon, natuto ka na proteksyon ng sarili mo, no? Tinapos mo na yung mga taong kumakalaban sa'yo, yung mga taong tinatraidor ka, no, pinutol mo na kaagad yung eksena. And there's something, the Ace of Cups in reverse, and the Emperor represented with the Sun card. There is a pure positive outcome. Ngayon, mas nagliwanag na sa isip, sa puso mo, sa buhay mo, yung sitwasyon na kinagagalawan mo, naging mature ka na, no, at marunong ka ng depensahan kung ano man yung mga bagay na meron ka. What is the Hierophant? That was the Ace of Swords. The Hierophant, because the Ace of Swords represent with the Three of Cups, happiness. So magiging masaya at magiging maligaya ka na dito. Natuto ka na, no, na maging maligaya ka sa lahat ng bagay, no? Hindi mo dapat binibase yung kaligayahan mo sa ibang tao at matuto kang pangalagaan ng sarili mo, even your mental health. No, let's see what is the additional messages with the Queen of Wands, because the Page of Pentacles, represented with the Five of Wands. So there's something, guys, with competitors, no? Meron dito nakikipagkompetensya, mag-ingat ka with the complication, mag-ingat ka sa pag-i-invest, sa mga taong lalapit sa'yo, hingi na tulong or mangungutang, mag-ingat ka, no? Even your ideas, no? Mag-ingat ka rin pagbibigay ng mga oportunidad sa paligid mo. What is additional messages with an angel spirit? So there's a Knight of Cups, there's something, an offer, romantic proposal, and this is something, guys, with an invitations. And because you need to take an action na para magkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. And because there's something, the Nine of Pentacles with a blossoming, na maaaring lalago at lalakas na to at magtutuloy-tuloy na about sa finances sa'yo. No? And this is something, the Six of Pentacles. See, there's a giving, receiving something by the universe. Ibig sabihin, may tulong talaga ng universe dito na magiging maganda na ang kapalaran mo. No? Magkakaroon ka dito ng financial stability and security. No, at magkakaroon ka talaga dito ng kasaganahan na walang humpay. At maaaring ito ang bagay or regalo sa iyo ng ating pong may kapal. So let's see what is additional messages for finances and career. And there's an Eight of Cups. Moving forward. So ngayon makaka-move on ka na, makakalaya ka na, makakawala ka na dyan sa lungkot at mga pinagdaanan mo, hindi mo na binibase yung sarili mo sa mga tao sa paligid mo, na umiwas ka na sa mga taong users, no? Yung mga taong ginagamit ka lang. Na pagdating sa finances, magiging mauta ka na ngayon. Magiging matalino ka na. There's a judgment for a red flag. No? Ngayon, parang may paalala sa iyong ating gabay na mag-ingat ka, no? Sa mga taong toxic, sa mga taong parasites, sa mga taong andyan lang kapag kailangan ng tulong mo. No? And there's the Seven of Cups. No? There's a lot of opportunity coming in for you. At matutupad yung mga pangarap mo pagdating sa resource of income mo. Any salary, no? Maaring magiging maganda na ang kalusugan ng iyong finances. No? Magiging maganda ng ikot ng pagkakaperahan sa iyo, lalago at lalakas na ito, magdadala na maraming oportunidad to. No? New business ventures, new job, new work, new opportunities. So let's see what is additional messages about sa love life. And there's a chart card. There's something in action. Magkakaroon na kayo ng something movement ng person mo. Magkikita na kayo with the Eight of Wands, with the travel. Na magkakaroon ulit kayo ng getting to know each other or something like that. Magkakaroon kayo ng intimacy. Or maaaring makikilala niyo na palalo ang isa't isa. There's a lot of messages and phone calls coming in for you. Maraming parating sa inyong travel and adventure ng person na to.
May taong darating. There's a new love na sense ko. May bagong pag-ibig dito. And there's a 5 of cups na you're feeling lost. No, parang feeling mo, iniwanan ka, ginusting ka. No, feeling mo na abandon na ka, iniwan ka sa ere. No, pero may taong darating para mahalin at tanggapin ka. No? Additional messages about sa health. About sa kalusugan mo, guys. Let's see. And there's the Queen of Cups, may emotional healing. Now, magiging kalmado at magiging maganda ng kalusugan mo dito. There is something emotional maturity. No? Hindi ka na basta-basta magpapadala ng intensyon. Magiging kalmado ka na. Pagti sa kalusugan mo, magiging maganda na ang iyong aura. No? At sinasabi sa'yo dito na gaganda na ang iyong physical appearance dahil hindi ka na stress. And this is something that I request with the security. No? At ngayon magkakaroon ka na ng practical and of course security pagdating sa mga bagay. Magiging wise ka na. At magiging protective ka na rin sa mga bagay na meron ka ngayon, lalo sa kalusugan mo. No? Hindi ka na basta-basta mag-share ng kahit anong informasyon sa ibang tao tungkol sa nararamdaman mo. And there's a 3 of Swords. No? There's something pain. Na may mga nararamdaman ka dito. May mga nararamdaman ka na pananakit ng katawan, na pananakit ng ulo, pananakit ng mga binti mo. No? There's a tower moment na mabigat ang bahay na tinitiran mo. No? Meron ako nakitang elemento dyan, na namamahay dyan. Kaya, isa rin to kaya nagbaback and forth yung kalusugan mo, no? Mag-ingat ka dito. Na meron ako nakitang elementong itim na matangkad, na pula ang mata. Mag-ingat ka diyan. No? Wag lang siyang demonyo talaga. Mag-ingat lang po. So let's see. What is additional messages tayo with an outcome for all areas of your life? For outcome, there's a 6 of Swords with the transition. Makakaalis ka na rin sa hindi maganda sitwasyon. And there's a 4 of Wands. There's a lot of celebrations. And there's a lot of happiness coming in for you. Some of you may homecoming dito. And family gatherings, no? Magkakaroon dito ng pagtitipon. No? Meron ditong wedding, events, birthday. And there's a 9 of Cups with a wish fulfillment. Matutupad din ang pangarap mo. No? At magiging maganda rin ang kalusugan mo. Makakalipat ka rin ng bahay. May magandang oportunidad at there's something good just coming in for you. May magandang mensahe, magandang balita. No additional messages. And there's a taking me na baguhin mo lang yung perspective mo or yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, baguhin mo lang yan. No? And this is something, or negative thoughts, no? And there's a negative pattern talaga. Nagkakaroon ng self-sabotage dito that because of your action. Mag-ingat ka sa pag-share ng information with other people. No? There's a lot of evil eye, ingitera. So guys, this is the part 1, no? For special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Cancer. So, Cancer, maraming salamat for this wonderful reading. So, we have also a part 2 for an angel's messages and of course the spirit guides, no? Yung mga advices for an angel spirit. And also, we have a clarifying for love situation there na para malaman mo ano ang kaganapan sa buhay mo tungkol sa pag-ibig. At dito mo malalaman lahat ng mga bagay na nakatago with what lies beneath. No? Yung mga bagay na nakatago pagdating sa buhay pag-ibig mo, pagdating sa buhay mo, sa kapalaran mo, at sa hinaharap mo. No? Sa kasalukuyang taglay ng Poong May Kapal. And of course, we have a path of the light na magsisilbing liwanag sa lahat ng eksena mo, na bibigyan kasagutan dyan para maliwanagan ka sa lahat na nangyayari. And of course, we have a shadow works, no? Para ma-motivate ka, bigyan ka ng kumbaga inspirational message. No? At the same time, guys, we have also with a pick a card, yes or no. Ito yung bago nating na magkakaroon ka ng, pwede ka mag-isip ng questions. Now, we have a 1, 2, 3. Magpipili ka lang doon ng cards ko ano gusto mo with a 1 or 2 or 3. No? Doon ka mag-iisip kung ano gusto mong question, then of course, yun yung magiging sagot. No? Magpipick ka lang ng isa. Then of course, yung magisilbing kasagutan. So, then of course, there's a lot of messages with the angel's number and just synchronicities. Maraming salamat po, guys. And see you in the next part 2 for the special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Cancer. So, Cancer, maraming salamat for this wonderful reading. Bye-bye and babush.